11 anyos lang ang batang ito, pero buntis na. Isa lamang siya sa maraming bilang ng mga batang ina sa ating bansa. Kayang tiyan ba? Nagsugda ko. Pero nag-uol ko kayo. Kung sayang bation, di ko makahibaw. Nyating ako kaya naman magliho-liho. Nagpa-utrasan minute. Dito na din ang ibawaan. Ako anday ko puros. Katong tabo kay 11 pa ko anyos. Akong yung reforma, ready na ni ma'am? Itong suot ko buot ang banda. Tingagan niya ang mga classmate niya. Nga na daw maglakaw ko, mag-una daw tiyan. Disyembre nung nakaraang taon, nung ang tiyan ni Bella biglang lumobo. Kuan mo, sakit mong bukan. O sa'yo maglaban ang sakit yung tiyan. Sige kong suka mabag kasi hut ko baho kayo mo. Layanan ko ma'am. Kay nyating ako kaya naman magliho-liho. Gamay man nga ba eh. Oo, nagsugda ko yung tiyan. Kasi kamusta ni na. Yagan ba? Sakit ba nga kon ba? Katos tambalan na mo. Yung tambalan nga. Kuan na ni, di man ni kuan. Murag tumor. Papalit may litas yan. Painom din sa ako. Para daw mo kuan daw kanang bukol para mo kamay daw. Pag inom na ako, nagsakit tayo ng tiyan. Tagyato din sila sa birthing clinic. Nung tiningnan ko pag-ultrasound, sinabihan ko na baby to, buntis. Doon na nila nalaman na ang 11 anyos pa lang na si Bella, 5 buwan nang buntis. Ako kabalo nga, buros ay ko. Pagkahibawan ako, grabe na akong hilak. Kaya man ako dawat. Di ko, may magtuog doon nga inana nga maburos kay kisa may magbinuang. Nga araw ng balay. Sino ang ama ng nasa sinapupunan ni Bella? Kani ma'am para ako ning anak ni ma'am kaysa ako maning manghut ma'am nga si mo niya akong gamiton karong pag human akong panganak ma'am. Kani din ma'am katunay sa nakapuros ako ma'am. Isip sa pangandam na ko ma'am din may narong mag-an ma'am matog ma'am kung anak ma'am. Dahil patpatin ang kanyang katawan at mabigat na ang kanyang tiyan, hirap nang makalakad si Bella. Karoon na buros ko, gimihan akong dala o kaan itong babalay. Sige na lang kung ko kay din na mga kadua kay buros man ko. Mama nga pinaka. Di anay mong kuan di agatas. Nung araw na yon, ang unang araw ng kanilang face-to-face classes. Mag-prepare na ka sa imong mga gamit kay mo eskwela na ra ba karon. Magkuan ka sa imong ID. Kahit nasa 8 buwan na siya ng pagbubuntis, hindi alintana ni Bella ang 15 minutos na paglalakad papasok ng eskwela. Nanandir ko nga kung doktor ko makatapang sa mga tao nga may mga sakit. Okay, for this morning, we're going to have an activity. Gusto mo, anak? Magdula ta ninyo. Mayong buntag, ma'am. May buntag, tani siya. Set A pa ni siya. Oo po, ma'am.
special treatment ang ibibigay natin sa kanya dahil malapit na siyang manganak. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Bella. Magsasaka ang ama nilang si Ramon. Samantalang naglalako naman ng damit at gulay ang kanilang ina na si Sarah. Painadlaw ra, para mabuhi. Wala lagi, igor lagi po lagi, kaya kulang pa gani. So usually ang mabiling dili sa balay. Oo. Bantay si Manghod, siya rin bantay. Sa mga oras daw na naiiwan mag-isa si Bella sa kanilang bahay, meron daw siyang madalas nakakalaro. Si Julius, 13 anyos. Timbe, sige siya kuan hindi sa balay. Kayo may mga tao din ma'am. Ang lakawin sila. Kaupat ko niya gihilap tayo. Madlong ko magulungan yung kanisupan. Pero si Julius, pinsan din pala ni Bella. Nasakitan ko kung maayo. Dili man ta perfecto nga pagkatao. Siyempre, na may panahon nga dili biyan na makuha na tong anak. Siyempre, pagkahibawan ako, kukay ko, sungot kayo, lamig, kung di pa lang sa patay tao, siguro kapatayin ako ba? Anong trabaho sudlan, basta tinraro lang. Pag sa panahon, ang anak na naon. Asa may assignment ni mo karon ya, Mak? 3 bahay lang ang layo ng bahay ni na Julius kina Bella. Kilala ko po siya sa bahay lang nila kasi doon ako nag-iigib. Nung nalala ko, kami lang 2, tapos nagkikintuhan, tapos doon na nangyari. Kasi mga barkada ko po kasi nanonood na sila ng ganyan. Yung mga malalaswa pong mga video, cellphone nila, na curious lang ako. Hindi ko po ma-explain kasi sakit po bilang isang ina. Ganyan, kaway na punong-puno ka ng pangarap para sa anak mo. Tapos ganyan, di ko po matanggap pero andyan na po. Suko ko sa iyo, ma'am. Kaya sa'yo man, ma'am, si kabo-kabo din na maulit mo magtasiktan ako. Gusto masigtan ako sa iyo. Tuta na may papiso, yung masisilpili nga, di pwede. Nahiya ako. Ganun ang nangyari. Wala pa po akong idea na pag-aalaga ng bata. 13 years old pa po ako. Niisip ko lang maglaro, magsaya. We provided intervention. One of our social workers pumunta doon sa barangay na they come up with certain agreements. Tutulungan po namin kung anong pangangailangan po sa abot po ng makakaya po namin. Sobrang hirap po kasi kulang lang yung sahod ng asawa ko. Pag makita namin na safe naman yung bata doon sa community, so we might as well recommend them to be with their family because it is best for them to be with their family for the support. Isa sa mga tinitingnan namin, yung exposure nila sa social media. Lalong-lalo na doon yung mga sites na may sexually explicit substance or contents. Kasama din dito yung pamilya. Lalong-lalo na doon sa socio-economic condition ng pamilya. In 2019, it was recorded about 500 babies are born daily to mothers of 10 to 19 years old. Yung first sexual experience nila ay hindi planado and also even were a result of coercion and even rape. We need to widen and have braver and more honest conversations on issues related to teenage pregnancy tulad ng access of emergency contraceptives. Samantala, dahil walang ibang mag-aalaga sa kanyang mga kapatid, si Bella pa rin ang nakatoka sa 2 taong gulang nilang bunso. Sudlay. Ay, natanggal lang sa nina. Sudlay. Kumusta ka after? Sa araw na ito, magpapa-ultrasound si Bella. Basta naman pala, wala kayo ipate? Wala yung nabag sa ulo? Usahan na. Pero ang pagpamili, okay na. Tulong niya ang heartbeat, no? Lalaki ka. Basing lang sa ultrasound, wala akong indication na CS siya. Kumbaan ko kasi pag anak na ko, din ako makain ko.
nanata sa 2cm. Pero dili pa gid nga naka-decide if ang ato ang course of action is CS ba ni siya or normal. So ang atong worry ani is if di niya kayanon ang pag-utong, i-admit ka, obserbahan na lang dayon. Buwas na di napansul sa During the ultrasound result, nakita nga may CPD siya. Meaning, yung puwerta niya medyo maliit. So, there is a difficulty for the baby to come out. Kaya ang mga doktor, nagpasya ng isesaryan siya. Nakulbaan ko, ma'am, sa iyang kahimtang. Makalipas ang 1 oras, Day! Tan-awa. Dere mo, baby, oh. Dingit dere. Sa ha? Diba? O, iduol pa. Ano yung baby, oh. Ay, ni mata pa niya, baby. Hinay. Ano, ha? Ano yung baby? Smile siya. At sa hinay, pakita dere. Nanay mong anak. Ugay, Ginoo. Wala, mabalik. Hala, ang ulo. Nalipay ka? Diba na? Sige, kaning binder mo mo support sa iyang tahi. Since maglihok-lihok naman siya, tindog, so para dili siya mo sakit. Tugtugong yun na, ganahan ng tugtugos. Hilak ko no. Hilak kami. Pinagsasabay ngayon niya ang pag-aalaga ng kanyang baby at paggawa ng kanyang mga module sa eskwela. Nagsisisi po ako na ginawa ko yun. Hindi pa po ako handa maging batang ama. Gusto mo bang makita? Gusto ko itong magpapato. Ayoko na pala talaga po. Nahihiya ako. Sana maging healthy ka at huwag kang pasaway. Teenage pregnancy is not a personal concern. This is the concern of the entire society. I-discuss ang tungkol sa sex sa loob ng pamilya. Huwag iwasan kasi kinakailangan nito para yung ating anak ay sa mga magulang magtanong ng mga bagay tungkol sa sex at hindi sa mga kaibigan. Something else is going down, tumataas yung bilang ng teenage pregnancies, and that in itself is alarming. Taking into account also the impact of the pandemic wherein there was a bit of difficulty cascading such information in a very delicate and appropriate manner. Rest assured that the Department of Education is always ready and willing to assist our teachers when it comes to learning more about how to effectively handle the delicate topic. Dala, hindi sila masundok sa akong anay ko na bulos. Padayon na akong gisina. Hindi para makakamboy ko sa mga anak. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.